Oh my God, ito na yun, tatanggal niya yung sagisag ng sangre niya. Oy! Grabe, finally may action na or may fight scene si Amihan. Fairness, magaling umarte si Gazini ha. Matatas ang kanyang pagtatagalog. Diana Subiri is back, si OG Danaya bilang kambaldiwa ng Brilyante ng Lupa. Pinatay nila yung mga salukuyan ng mga kambaldiwa tapos ang magiging papasok ngayon dito sa mga Brilyante ay itong mga sinauna. Abisala mga Encantadix. To be honest, ang daming mga nangyayari this past week sa Encantadia Chronicles Sangre. Kung mapapansin nyo, di ba? May mga eksena dito na nagpa-excite sa atin. At the same time, may mga eksena talaga dito na parang, pwede pala yun? No? Yung talaga, mapapaisip tayo at mapapa-question na pwede pala yun. Yung talaga yung parang phrase na mababanggit natin kapag napanood natin yung mga nagdaang episodes ng Sangre. But for today's video guys, gawa natin ng reaction video. Itong paglabas ng mga sinaunang kambaldiwa at the same time, yung pagpasa sa mga brilyante sa mga bagong tagapangalaga. So first, panoorin muna natin tong mga sinaunang kambaldiwa. So simulan natin sa tagapangalaga ng Brilyante ng Lupa. Diana Subiri is back, si OG Danaya bilang kambaldiwa ng Brilyante ng Lupa. Grabe, ang nostalgic talaga, no? Ni Diana Subiri dito. Makilala kayong mga mapangahas na pumasok sa amin. Ako naman po si Tera. Si Tera laging bukang-buka yung mata, no? Laging nagugulat sa mga nangyayari. Sangre! Tera, kailangan niyo pong sumama sa akin. So, yung pinaka-twist nitong Sangre, na pinatay nila yung mga salukuyan ng mga kambaldiwa, tapos ang magiging papasok ngayon dito sa mga Brilyante ay itong mga sinauna. Tera versus Harahen. Ganda ng fight Kung scene. makikisangkot dito, hindi mo ibig maging isang batong ifre. Ang nananalaytay sa iyong mga ugat. Galing pa rin ni Diana Subiri. Danaya pa rin talaga yung postura at atake niya dito. Ang pagiging isang tao ko. Sa katunayan, naririnig ko ang kanilang panagboy. Hingin ng mga strength. Grabe, ito na. Papayag niya si Harahen. Okay. One down si Harahen. Ito naman yung kay Celebes. Maligayang pagdating sa aking munting paraiso. Ganda ni Gazini Ganados. As far as I know, di ba, parang ang sinasabi din ng mga Encantadix is si Celebes is nagmula siya or may karakter din na Celebes sa Atlantica. Naalala niyo ba si Celebes, guys? Ako si Adamus. Ang bagong tagapangalaga. Ngunit ako'y masaya na sa aking kinalalagyan. Sapagkat dito ko naranasan ang kapayapaan at katahimikan hindi ko naramdaman sa Encantadia. Fairness, magaling umarte si Gazini ha. Matatas ang kanyang pagtatagalog. Kaya huwag ka nang maghintay ng pagsubok. Kung gayon ikaw ay makasarili. Uy. I love that! Ang lakas ng loob mo sa galing ako'y makas. Ang nais ko lang naman ay kapayapaan. Ngunit ako'y iyong tinambala. Ang ganda ng mga episodes, no? Kung pulido rin sana yung ng LED screen nila. Ang nadala din si Celebes sa mga words at realization ni Adamus dito. Sana iyo munang inalam kung ano ang aking pinanggagalingan at hindi mo ko kagad hinusgahan. Kung na rin nais sarilihin ang katahimikan at kapayapaan na aking nararamdaman. Nais ko Yung LED talaga yung napapansin ko. Sa buong Encantadia. Kabog, cool down.
Okay, nakabalik na rin si si Leves. Ngayon naman, ito namang kambaldiwa ng brilyante ng hangin na si Erenea. Lamang mahal na rin. Nagsusumamo kami sa'yo. Ganda ni Sana Amihan. sumali kang muli Oh my sa God. brilyante ng hangin. Nagtataka kung nagsusumamo muli si Ete. Samantalang kay tagal niyang panahon tinulong kami rito. At sinong nagwikang ako'y natatakot? Kung dapat mangamba. Ikaw yun! Oy! Grabe, finally may action or may fight si Amihan. Grabe, nakakamiss yung 2016. Amihan 2016 is back! Lakas! Tapos ito sa scene na ito, makikita natin na parang nag-iba ng wangis si Erenea, tas ginaya niya si Olgana dito, na parang nusubok niya si Dea dito kung ganun pa rin ba yung alab niya or yung paninindig niya sa tungkulin na binigay sa kanya. Sa pagkakamdam ko na ito ang aking dapat ang Erenea. Sinusubok ko lamang ang iyong tapang at katapatan sa Mm. Alice. Medyo mababaw. I mean, medyo parang sobrang dali na mapaamo ng mga kambaldiwa dito. No? Feeling ko, may mga cut or may mga director's cut na nangyari dito. Nice! Tatlo na. Ang brilyante ng hangin. Ano na lang, brilyante ng apoy. Labanea. So, ito naman sila Vanea at yung mga mag-inang mababa ang temper nila. Maikli ang temper. Irena. Itong si Ina Fileo pala sila Vanea. Well, ano niya, parang bagay na bagay talaga siya bilang maging kambaldiwa ng apoy. Tinulong pa naman nila Vanea si Pirena dito. Buksaan ng mga mga maldita. To be honest, agree din ako, no, na what if merong wangis or kaya mag-transform into dragon nila Vanea dito. Dalang-dala niya yung pagkamaldita or pagkamainitin din ng ulo ng naging tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Ipinanganak akong may apoy sa aking tugo! Oh! Kinukuha na yung yung powers ni Tamara. Ano ang iyong gagawin? Kung wala na ang sa likod mo. Oh my God, ito na yun, tatanggal niya yung sa gisag ng sangre niya. Galing! Bakit mo ito Mga batuhan nila ng line, damang-dama. Oh! Burn! Literal. Diba lahat sila may mga lessons na natutuhan for today's episode. Ayun! Finally, nabuo na yung mga kambaldiwa. Ay, nako. So, sa wakas, at may kapangyarihan na ulit yung mga brilyante at ipapasa na nga ang mga ito sa mga bagong tagapangalaga. Tingnan ang taktang panahon upang ipagkaloob kay Sangre Clamara ang brilyante ng apoy. Yung ritual na pagpapasa nila is nangyayari na. Although kulang pa talaga sila because wala pa si Danaya. Masaya sana ko natin si Danaya, no? Tsaka si Alena. Though, nasa ice candy stage pa rin sila. Hindi kita bibiguin. Tuntunayan mo na hindi at mga kakaibang lahat. At paniniwala ko kung mapili ka ng brilyante ng hangin. Pinagkakaloob ko sa'yo ang brilyante ng hangin. Isang gabi,
Sangre Dea. Ang aming aalagaan at iingatan ng buong lakas at ng aking buhay. Pera. Pakaingatan mo ito. Gaya ng ginawa ng iyong ginang niya. Wala na talaga yung mga magic circle sa kamay nila, no? Hindi ko kayo. Ang mga bagong tagapangalan. Ang mga bagong sang. Mga bago sa... And yun, napanood na nga natin yung previous weeks ng Sangre na kung saan may kapangyarihan na ulit ang mga brilyante at the same time ay naipasa na sa mga bagong tagapangalaga ang mga brilyante. So, next sa mga susunod na linggo, ang dapat nating abangan dito yung paghihigante ni Mitena kay Zaur. At the same time, yung pagkikita or yung labanan ng mga bagong sangre. At of course, si Mitena dito. Mukhang makukuha na rin talaga ni Mitena yung kabilan ni Cassiopeia. Oy. So, yun guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paggawa ng reaction video dito sa previous weeks ng Sangre. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa mga nagdaang mga episodes? Satisfied ba kayo? Ano pa ba yung mga comments nyo about it? Let me know in the comment section. Siyempre, kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye!